Sawadee krap and welcome back to my channel. So for today, magkakaroon tayo ng unboxing video. So ayun. Obviously laptop kasi 'di ba more on online classes na. Though hindi pa rin ako approved sa online classes kasi hindi naman lahat may kakayang makabili ng laptop, and based din sa experience. Based din sa based din sa experience ko, mahirap nang makinig, maka-observe ng lesson sa face-to-face. Paano pa kaya kapag sa online test na maraming distraction, no? So, ayun. Etong laptop na to is Lenovo Ideapad S145 14IWL. Ayan, may ano siya, polystyrene. Yung eto is hindi siya talaga tinatawag na styrofoam or styrofoam. Ito ay polystyrene, para siyang photocopier and Xerox. Kasi yung styrofoam is both brand name or dalig siya, ganun. Basta yun. Yan, super protected siya. Actually, medyo matigas nga siya. Hindi ko alam kung styrofoam ay polystyrene talaga to. Ay, sakit din. So, ayan. Charging. Sa mga gustong bumili, mga momshi, mga popshi, pa-comment na lang dyan down below. Thank you, Shopee. Yung charger, napakahaba. Yung kanyang manual guides. So, ayan. Kung makikita nyo, medyo rough siya. Diba? Tapos may Lenovo na tatak din sa gilid. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi masyado nagre-reflect yung screen kasi matte screen na siya. Then may camera na kasing linaw ng DS. Ba yun? Galit ka? Hindi kaya nga galit ako eh. Ay mo ha? Kasi may camera na siya na kasing linaw ng DSLR. Tignan nyo to. Then, punta naman tayo sa ports. So, ito yung charging port niya. Then, HDMI port. Tapos, tatlong USB ports. Sa kabila is SD card slot. Itong mahaba. Then audio port. Then, yung Novo button. Yung Novo button, yung parang sa cellphone na kapag hindi na natin siya na nare-restart at automatically yung mga pindot-pindot sa screen, siya yung tinutusukan natin ng pin. Pupunta na tayo sa panloob niya. Itong laptop na to ay Windows 10 na siya, tapos i3 8145 yun na yung CPU niya. Meron din siyang 8GB na RAM, tapos may 512GB na SSD storage. You know what's cool about this laptop? Kasi meron siyang parang Siri na app. Tinatawag naman siya Cortana. Tingnan natin. Hey Cortana. Wow! So ayan, dahil tapos na tayo sa mabilisan at kineming unboxing, pupunta naman tayo sa recommendations. So first recommendation is yung laptop mismo na to. Kasi dahil nga mura siya, tas na gagawa niya yung mga dapat niyang gawin. Kasi 28K na itong laptop na to. Tapos may freebies pa na bag and bolt, na bag and mouse. Tapos sobrang bilis niya na para sa isang laptop na pang school at pang office lang. Kaya nire-recommend ko to talagang laptop na to. Second recommendation, wag na kayong bibili ng laptop na kahit brand new pa yan, na yung CPU niya is Intel Celeron na may 2GB na RAM. Kasi ganun yung laptop namin dati, which is gumagana pa naman, pero hindi niya na nagagawa yung dapat niya gawin. Yung kahit pagbukas mo pa lang ng Microsoft Word, wala na talaga. Third recommendation, tandaan niyo yung kapag bibili kayo ng laptop, tandaan niyo yung puffs. Third recommendation, kapag gusto niyo talaga mag-invest at bumili ng laptop, mag-compare kayo ng iba't ibang laptop at tandaan niyo yung word na puffs: price, availability, freebies, promos, and specification. So dahil nga sobrang biglaan ng pagbili ni mama ng laptop at hindi ko na-send sa kanya yung list ng ginawa ko para din sa mga affordable but sobrang high performance na laptop, i-share ko na sa inyo kung ano yung top 10 na laptop na nilista ko dun sa list ko. So watch this.
Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Alam nyo ba kung anong kulang? Bukod sa kanya? Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Tama! Ang hashtag raise awareness. So for today's hashtag raise awareness, let's hashtag save our Mother Earth by lessening our electronic waste and other types of waste. Worldwide, we generate around 40 million tons of electronic waste every year. That's like throwing 800 laptops every second. And these e-wastes comprises 70% of our overall toxic waste, and only 12.5% are being recycled. E-waste contains hundreds of substances, of which many are toxic. These includes mercury, lead, arsenic, cadmium, selenium, chromium, and flame retardants. And these can damage our central nervous system and kidneys. And actually, the most affected by this waste are the hope of the future, the kids, because their mental development can be affected just by low-level exposure to lead. So what should we do? Number 1, if ayaw mo naman na sa gadget mo pero gumagana pa naman, ipamahagi mo sa kapwa mo dun sa mga less fortunate, sa mga nahihirapan makabili ng gadget, para sa kung ganon, hindi ka lang nakatulong sa environment kundi pati na sa kapwa mo. Number 2, find a certified and legit e-waste recycler. Number 3, resist yourself from buying a new one, lalo naman na kung gawa pa naman, kung maayos pa naman, kung nag-work pa naman yung gadget mo, or kung sira, kung hindi naman na magawa, edi back to number 2. Remember that we can't live without our Mother Earth, but Mother Earth can live without us. And that's all for today's video. See you in my next vlog. Bye!